kung saan ating pag-uusapan ng mga spiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Brother Ted, pwede tayo magsimula ng isang dasal. Atin pong simula ng ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, kami po nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Marami pong salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin, lalo-lalo na po ang biyaya po ng buhay at ang biyaya po ng pamilya. Sa araw pong ito, kami po ay nagdarasal na sana'y patuloy po ninyo kaming patnubayan ng inyong gabay, ng inyong pong grasya para po amin pong magampanan yung aming pong mga tungkulin at aming pong mga gawain po sa araw-araw. At sa gabing po ito, sana'y maging makabuluhan ang aming programa. Sana'y po marami po kaming ma-inspire ng mga tao dahil po sa usaping ito tungkol po sa sakramento po ng kasal. Amin pong itong hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So magandang araw sa ating lahat at welcome po sa ating sa Usapang K. Nandito po kanina si Father Paul Talavera na wala lang po tayo. Yes. Father Talavera, kung dyan po ito, pwede po tayo sumunod. Ngayon po, Brother Den, pag-uusapan natin yung sa vocation series natin. Dati, pinag-usapan natin bukasyon ng pagpapari, katulad ng mga saka mga religyoso, mga Dominicans. Ngayon naman, pag-uusapan natin ng vocation na married life. No? Kasi sabi nga dito sa Catholic Church, meron tayong 3 bukasyon. Single life, married life, religious life, or priesthood, no? Priesthood. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin ang married life. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, papakilala lang po ang ating guests dito po sa Santissimo Rosario. Okay, magandang araw po sa ating pong mga guests. Pwede po kayo magpakilala? Magandang araw po. Magandang araw po. Okay. Ganito po kami magpakilala sa Marriage Encounter. Okay. Ang pangalan ko po ay June Cruz at ang nasa aking kaliwa na hindi ko naman kinakaliwa ay ang aking asawang maganda, matalino, masipag, lahat ng nasa kanya ay si Malu. Ang kanyang pinakamagandang katangian ay ang kanyang mapagpatawad. Dahil sa kabila po ng dahil po sa kabila ng aking mga kasalanan, mga pagkukulang, hindi lamang siya nagpatawad, na ibalik pa niya ang init ng aming pagmamahalan. Wow. Wow, sana all. Wow. Parang hindi ako ready doon. ako naman po si Malu. Yes. Opo, Father. Oo, sabi nga ang babae ang nagdadala ng isang pamilya, no? Kaya sabi nga nila, happy life, happy wife. Happy life. Oh, 'di ba? Kailangan gano'n. So, Father Paul, kumusta naman? Hello, yes, magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng Usapang K, no, na medyo, alam nyo na kapag tayo ay nag-StreamYard, no? Iba talaga kapag tayo nasa studio at magkakaharap-harap. So, magandang araw po at nakakatuwa naman at kasama natin dito ang isang couple talaga, no? Usapang K. Usapang couple. Usapang kasal, di ba? Yun yung ating topic at napakaganda na pinagpapatuloy natin yung Feb-ibig, di ba? Yung buwan ng Valentine's, di ba? Ang paboritong ba ni Father Dexter, ang Feb-ibig. Talaga ba, Padre? Ayan. Last week pa. Yung last episode pa. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin, ang bukasyon pala, pinag-uusapan natin ng bukasyon, kasi yung bukasyon, pagtawag. Kasi minsan iniisip natin yung bukasyon, tatawagin ka ng ating Panginoon, ito na, mga religyoso, mga madre, mga pare, pero ang bukasyon din pala ang kasal, ang buhay mag-asawa. So, pag-uusapan natin, siguro umpisahan natin sa mag-asawa, paano ba nagsimula? O pwede tayo magsimula doon. Paano ba nagsimula
Oo, di ba? Maganda yun. Ano po, magkaklase po kami ni Malu nung nasa college kami. Sa PLM po kami, first, opo. So sa PLM po nung time namin, black section kumbaga. So simula lahat ng subject lahat hanggang sa dulo ng subject mo, pare-parehas magkaklase kayo. Ayan. Doon po kami nagkakilala ni Malu. At doon niya rin po ako, syempre, sinagot. Ayan. Parang, alam niyo po, kapag pag-uusapan yung kung paano kami nag-start, medyo nahihiya ako. Bakit? Kasi po, 18 po ako nung 18 po nung ako at 19 siya nung kami mag-asawa. Wow. Parang 18 years old as a young girl. parang hindi dapat ipagmalaki. Pero the good part is yung mga teenager daw pagka early marriages hindi nagtatagal. We've been together for 58 na po ako eh. So we've been together for 40 years. 58. And I must say dumating na po kami sa point na napagdaanan na namin kung anumang klaseng problema ang pwedeng pagdaanan ng mag-asawa. Imagine niyo yun 4 na dekada po. Grabe po. Nagkaroon po kami ng 4 na anak at 4 na apo. Apo na. Yes, pero po. Ano po yun? Saan po sige po. Paano po ba nagsimula? Father? Yeah. Sige. Paano po ba nagsimula ang kayo nagkita? Po yun ako nakita nyo kay Ma'am Malu, kay Sister Malu, kayo naman po, Sister Malu, ano po nung nakita nyo kay Brother June? Nagsisimula pa lang kayo. Ano ba yung nakita nyo sa kanya? Uy, okay to Sige po, siya po. Ako po muna. Alam nyo, nung nakita ko si Malu, nung nagpapakilala kami sa klase. Papakilala pa lang haba na hair ko. Yes, sabi ko, ang galing naman to. Sa pagpapakilala lang, Father, makikita mo na, magaling siya. Magaling siya magsalita. Sexy, maganda. Doon pa lang, talagang nabighani na ako, Father. Kaya nagkandala pa siya, Father. Nagkandala pa siya. Tapos, kayo naman, Sister Malu? Ayoko sa kanya eh. Suplada po ako eh. Ano ba nangyari? Hindi ko nga po malaman. Pero kasi siya eh, mabait. Hindi. Ako po, wala. Hindi. Kung siya nabigani siya sa akin, ako wala akong pakialam. Siya yung presidente ng klase namin. Pero, wala pong attraction sa akin ng opposite sex. Kaya lang, mabait siya. Nadaan ako sa bait. Sa bait. Tapos, parang tuwing sasabihin namin ito sa marriage encounter, parang I felt nagrebelde ako. Kaya ako, parang ganyan. Ay, sorry Rebelde talaga? Rebelde talaga. Ano po ako eh, kasi aral, eskwela, bahay, ganon. Hindi ko alam. Pero, that must be love. That must be love. Paano po kayong niligawan ni Brother June? Naku. Paano kayong niligawan ni Brother June? Kasi parang, was it love at first sight, Brother June? Kasi sabi mo kanina, nung nakita mo siya, nabighani ka na una doon sa katalinuhan, and then doon sa kagandahan, no? Naku, Father, hindi ko na siya, what do you call this? Hindi ko na po siya yung binakuran ko na siya. Kasi nakikita ko marami pang mga kaklase ko rin na tinitignan-tignan si Malu nun eh. So, lagi ko na siyang kasama. So, kumbaga talagang sumusunod-sunod na ako sa kanya eh. Sabi ko, hatid kita hanggang sa inyo, sa bahay nyo. So, yung panliligaw ko sa kanya talagang nagtuloy-tuloy. Meron kang patanong. Kaya pala. Yes. Meron akong tanong para kay Sister Malu at kay Brother June. No? So, syempre, sa inyong mga first impressions, no, medyo hindi nyo pa, parang hindi nyo pa na, parang na-meet yung isa't isa, no? Like,
ito na yung magiging future ko, parang gano'n. Parang hindi pa kayo sigurado that time, no? Yes. Ay, ako, nung time na yun, ako po medyo parang 50-50 na agad eh. Oh. Yes, yes. 50-50 na agad eh. Yes. Agad-agad. Talaga. Yes. Alam mo yung minsan kasi, yung mga ganyan, minsan nga sinasabi, meron nga akong kilala na, nakita ko na, parang, si Aga Mulak yata yun, yung si Aga Mulak at saka si Charlene, nung sinabi yung maraming niligawan daw yata si Aga Mulak. Tapos, si Charlene, nung nakita niya, this must be my wife. Kasi wife na yung kanyang nakita. Ganon din, yung sinabi niya, this must be my wife, tumigil na siya sa pagniligaw at tuloy-tuloy na siya. Di ko alam kung ano nangyari, pero tuloy-tuloy na siya doon kay Charlene Gonzalez at hindi na siya tumingin ng iba. Ganon din ba sa inyo nung sinabi mo, Brother June, or siguro Sister Malu, nung sinabi nyo na ito na yon, nakita nyo na, para pakiramdam ninyo, siya na yon. Father Dex, yan ba yung soulmate? Yan ba yung soulmate? Or... Oo, masasabi mo ba may soulmate, Brother June? Opo. Meron pong ganyan. Ako yung feeling ko noon, meron ganyan po. Meron po talagang ganyan. Kasi marami po akong friends talaga. Ako, laki po ako sa Tondo, kaya magaling po akong makipagkapwa. Okay? So, alam ko yung feeling ko doon sa kapwa ko lalaki, alam ko yung nararamdaman ko sa kanila. Pero pagdating talaga kay Malu noon, nung time na yun, ay talagang yung sinasabi ni Father Dex, parang eto na, hindi ko na to pakakawalan. Talaga? Yes. Kasi dumali. Kayo po ba ay no boyfriend at saka no girlfriend since birth? Di ba yung NG? No boyfriend. NBS. NGSP. Ako wala. Ako po wala. Siya po madami. Madami siya naging girlfriend. So yung nakita nyo, marami kayong naging girlfriend, parang, bakit ano yung parang nag-motivate sa inyo na sabihin nyo, si Sister Malu na ito na yung wife ko. Kasi yung parang, yung nag-propose na kayo, parang nandun yung sinasabi mo, ito na yung gusto ko talaga. Yes, Father, nung time kasi na yon, mga fling-fling lang naman yung sinasabi niya, hindi naman talaga yung parang yung, kasi nga may bata pa ako noon kahit papano, no? So fling-fling lang siya noon. Pero nung time na nung nakita ko na nga tong si Malu, nung nasa college na kami, yun na sabi ko, iba yung damdamin ko sa kanya. Dun sa mga nauna sa kanya, iba talaga yung dating ni Malu sa akin. Pero what made you naman yes, Sister Malu? Kasi nag-propose sa inyo, what made you say yes? Kasi ngayon, nag-yes, pero alam ko sino artista yun, di ba? Nag-yes, pero kalaunan, nabawi, di ba? Pero what made you say yes to the proposal? Actually, my yes was... Kasi first time ko so hindi... Parang uncertain naman yung yes na yun Yes ng kabataan yun Hindi matured na yes. Parang ganun. I was at that time 16. 16 pa yun Yes. Bata pa talaga yun. Wow. Yes. Wow. Tapos 18 kayong nagpakasal? Yes. Tama ba? Yes po. Yes po. So you had to ask permission from your parents? Yes. Kasi ano pa kayo? Minors pa kayo noon? Yes po. Yes, Father. Ay, naku. Masalimuot yun, Father. Pero Sister Malu, dahil bata pa kayo, paano nasabi na, ito na talaga? Kasi, di ba sabi nga, kailangan medyo may certain level of maturity bago na sinasabi yung yes o yung oo dun sa nagpo-propose. Hindi ko na maalala. What made you say yes? Hindi ko na maalala talaga, Father. Sige. Sige po. Ay, ito na lang. Paano naman po, nasabi natin, did you even ask for a sign from God? Kasi minsan sinasabi nila,
that they are asking Yes. for sign na ito na po yung gusto kong mapangasawa or ibigay niyo sa akin, Lord, yung gusto kong mapangasawa. Si Brother Jude, kayo muna po. Nung time na yun, May sign ba kayong hiningi? Oo. Ako meron. Father, nung time na yun, oo naman, Father. Oo, kasi lalong-lalo na ang mama ko, madasalin yun. Araw-araw nagro-rosaryo. Although tagu yung naging relasyon namin noon, siyempre kasi nga nag-aaral kami. So, pero kasi nung kadalasan po nung bago niya po ako sinagot, nagsisimba po kami magkasama na kapag yung pag malapit ng Pasko, Father, magkasama kami sa madaling araw, talagang Simbang gabi. nagsisimbang gabi po kami. Tama, Father, tama yung sinasabi niyo. Hiningi ko rin siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, eto na, Lord. Eto na yung talagang sa akin. Eto na yung bigay mo sa akin, Panginoon. Yes, I prayed for it also. Kasi wala nga, immature So sabi ko, kapag ka nag-pursue siya, ito na po ba yun, Lord? Kasi wala naman akong alam So, bata. Sige po, parang I asked for a sign Oh, yes, I asked for a sign. Kasi ganun din sa buhay pagpapari, no? When we are going to to a seminary and answer the call of God, we are asking for signs. Because we are all humans, we are all, we are tangible beings, na parang we need a sign from God. Yes. Ganun din ba sa iyo? Yes. I agree with you, Father Dexter, bilang tayo, mga nasa simbahan, mga alagad ng Diyos. Well, on my personal experience, humingi din ako ng sign, because dati kasi hindi naman kasi pagpapari yung gusto ko. Priesthood is not really my childhood dream. Actually, yung childhood dream ko talaga is to be here sa radyo, to be a broadcaster, to be a journalist. So yun yung talaga yung naging childhood dream ko. But nung high school ako, parang umiba yung landas ko, and then I decided to enter the seminary. But before making to that decision, humingi talaga ako ng signs. Kasi syempre alam ko naman kasi na yung pagpapare, lalo na yung pagpapasok sa seminaryo ay hindi madali, Kasi syempre may mga kaibigan akong mga seminarista, may mga naging kaibigan akong mga pari sa amin. So kinikwento nila sa akin kung ano yung buhay nila, kung ano yung buhay seminaryo, at hindi po madali po sa akin, as I understood their stories. So on my part, I really ask for signs. So, syempre, pumunta po ako ng simbahan. Grabe po yung dasal. Grabe po yung parang spending hours of prayer inside the adoration chapel. Parang ganon. So, aside from it, syempre, I don't know kung narasan din to ni Father Paul tsaka ni Father Dex, may mga panaginip po tayong kinoconsider as signs, na, for example, ako nanaginip ako na naordinahan ako sa kulay violet na kasulya, yung parang gano'n. Wow! Pang-cardinal yan, ha? Hindi po, Father. It's just a dream po. Tapos, meron po tayong panaginip na about sa mga simbahan, yung mga istruktura ng simbahan, yung mga tunog ng kampana. So, parang napaisip ko din, sign ba ito sa akin, na pumasok ng seminary? So, yan yung mga naging experience ko until such time na I decided really to enter the seminary. And for almost 8 years, wala po yung regency program, wala po yung parang pahinga, ganon. So, continuous po for 8 consecutive years. So, patuloy po tayo. Andito po ako sa Pangkay, naka-clerical, andito po sa UST Central Seminary, tumutugon pa rin po sa panawagan ng Diyos. At nasundan din yung pinapangarap mo na nasa radyo. Ngayon, radyo ka na. Yes. Thank you very much. Pangarap mo pala yan, Brother Dan. Pangarap mo. Yes. So parang kapag
natin ang kagustuhan ng Diyos, pati yung gusto natin na hindi nasunod, pero nasusunod pa rin in one way or another. Yes. In God's time, ika nga, di ba? Ikaw, Father Paul, meron kang tanong. Ako, wala, naalala ko lang yung sa sign, no? Kasi siguro yung sign lang na hiningi ko nun para masabing papasok na ako, yung makapasa ako sa exam. Oo, so meron akong 2 exam na parang sinalihan nun, yung isa sa diocese namin sa Tarlac, tapos yung isa sa Dominican. Both naman nakapasa. Pero at the end of the day, parang ikaw pa rin yung pipili, di ba? So yung tanong ko kina Sister Malu, no? Kasi kanina kinikwento nyo you had a relationship at a young age, sabi nyo nga 16, 18. Ano yung mga challenges na hinarap ninyo noon, no? Kung naaalala pa ninyo, kasi syempre mga bata pa kayo, no? Katulad nung natanong ko kanina, sigurado humingi pa kayo ng consent ng magulang para magpakasal, di ba? So ano-ano yung mga adjustments na hinarap ninyo, no? At saka yung mga challenges, no? Nag-uumpisa sila. Yung nag-uumpisa. Naku, malaki, Father. Naku, marami kaming may kukwento dyan. No? Tingnan mo, nag-uunahan kami. Okay. Actually, hindi po ito maganda sa nangyari dun sa ating mga nanonood. Hindi po namin ina-encourage kayo pag 16 kayo, magpakasal na kayo, 18 kayo. Hindi po, pakinggan nyo kami. Napakahirap po ng pinagdaanan namin. Unang-una, immature po kaming dalawa. Okay? Teenagers Wala po kaming sapat. Hindi naman po mayaman kaming dalawa, is kahit isa sa amin, no? So talagang dumaan po kami sa hirap. Kaya kung babalikan nga namin at sasabihin ko, itatanong sa akin, ano ang gagawin ko? Sasabihin ni Lord, anong gagawin mo? Sige, i-rewind natin. Hindi po kami magpapakasal ng maaga. Yun po ang sigurado ko ron. Ang gagawin ko po, magtatapos ako ng pag-aaral at maghahanap ng hanap buhay. So, yan po yung mga struggle na nangyari po sa amin nung kami po ay magpakasal. So, si Malu po, pinagpatuloy ko siyang mag-aral. Pagdating po ng 4th year namin, talagang hindi ko po kaya yung trabaho-aral. Nag-decide ako, magpo-full time akong mag-work dahil may anak na kaming lumalaki at si Malu na lang ang pinag-aral ko. So, si Lord naman mabait binigay niya na makatapos si Malu. After nung makatapos si Malu, Father, naku, hindi pala ganun. Kala ko, ang usapan namin, babalik na ako naman mag-aaral. Lumalaki po yung gastos. Yung bata lumalaki po yung pangangailangan niya. Hindi na ako nakabalik. Itinuloy ko na lang na magtrabaho para pantulong sa kanya doon sa finances namin. At that time naman po, when our firstborn, 8 days after ng second birthday niya, nagkasakit siya ng hindi simple. Hindi simple. Yung infection. Encephalitis. So si June, nag-concentrate siya na maibalik yung speech, maibalik kasi parang retarded yung baby namin. One of a kind sickness yon. So habang nagwo-work na ako noon, so madami kaming pinagdaanan tungkol sa finances. Akala ko nga po noon, pinarusahan ba kami ng Diyos? Napakahirap ng buhay namin dahil sa aga ng pag-aasawa. Only to realize na hindi naman pala ganon. Talagang kasama yon sa buhay mag-asawa. Kaya, alam nyo, minsan iniisip natin na, yung sabi nyo nga, parang sana pala hindi na kaming maagang nag-asawa, pero minsan, ito yung dun pumapasok na yung grasya ng Diyos, na kapag pinasok na natin pala si Lord sa buhay natin, kasi sa buhay mag-asawa, hindi lang kayong dalawa ang nagtutulungan. Yes. Kailangan natin ng Panginoon. At yung challenges na nangyari sa inyo, yung problema, ay hindi lang kayo nagsusolve. Kapag pinasok natin pala ang Diyos, siya yung nag-aayos mismo. Kaya sabi ko nga, sana hindi na lang kami maaga nag-asawa. Pero kung hindi aga nag-asawa, hindi nyo mararanasan yung naranasan ninyo na nagpatatag sa relasyon ninyo. Siguro kanya-kanya yan. Siguro kanya. Pero syempre, mamaya bibigay nyo rin yung inyong mensahe, yung advice sa mga kabataan na huwag mag-asawa ng maaga. Pero tingin ko sa naging buhay po ninyo,
parte ng pagiging mag-asawa, yung mga naranasan ninyo. At doon tumatag yung relationship ninyo. Hindi yung parang walang nangyayari, tapos biglang may nangyari, doon bumabagsak minsan ng relasyon. Dahil hindi naging matatag ang kanilang pundasyon. Yung ugat, wala kasi ugat. Wala sila nag-ugat. Speaking of ugat, po ba noon yung bago kayo, kesa, di ba, naging magkaibig mo muna kayo? Yes po. Barkada. Kwentuhan nyo naman kami kung paano yung pagiging barkada. Kasi minsan, alam nyo yung mga nakikinig sa amin yung sa Radyo Matia, no? Minsan iniisip nila, nagkagustuhan yung dalawa o sila na, nag-I love you-han lang, nagka-holding hands lang sila na, nag-textan lang, nag-chat lang sa messenger, nag-TikTok lang sila na. Oo, yung mga kabataan ngayon, Father Dexter, di ba, parang, parang ang bilis-bilis, di ba, ang bilis-bilis. Napaka-instant nila. I think maganda yung tanong ni Father Dexter regarding magkaibigan. At saka, second ko lang noon, ano ba, ideal ba na maging mag-partner later yung magkaibigan? No? Kasi, di ba yung din yung isang tanong nila, parang pag tinanong mo, friends lang po kami, di ba? Kasi yung mga artista, pag tinatanong mo, di ba, kayo may relasyon, no? Sasabihin nila, ay hindi po, friends lang po kami, di ba? Pero later on, no, yung mga magkaibigan, sabi nga, naging magkaibigan. Ayan. Yes. Ano bang take nyo doon? Kayo ba paano yung experience ninyo in connection sa question ni Father Dex? Kami po, naging magkaibigan muna bago naging magkaibigan. Baliktad. Kaya, sige, kwentahan nyo naman kami. Kasi nanligaw muna siya. At first nga, wala nga pong attraction siya sa akin. So, nanligaw muna siya. Naging kami muna. Naalala ko pa nga, nung sinagot ko siya, nung nanliligaw siya, it was Mama Mary's birthday. Kaya everything from the start, may basbas agad. Ganon. So, tapos, dahil syempre, I have female friends, nakijoin siya, mabait po talaga siya eh. Nakisama siya, kinilala niya yung mga kaibigan ko, dahil sa magkaklase naman kami, so naging babarkada po kami. So we became friends, pero kami ng dalawa nun. So, naalala ko pa yung sumali po kami sa isang organization na mga taga-UP po ang leader. Ito yung, actually hanggang ngayon meron pa to, ang SOUL, Student Organization for Unity and Leadership. Actually, yung batch namin na yon, meron namang mga sumunod pa rin na mga batches ngayon. Hindi ko lang po alam kung tinuloy pa nila. Parang fraternity or something na galing sa UP. Galing sa UP ang original. So, naging napakarami naming mga grupo. So, ganun po. Naalala ko lang kasi when I was pregnant with our firstborn, nag-leave po ako sa school kasi plain surveying, nag-field work kami, makukunan ako. Tapos after giving birth, bumalik ako sa school. Magkaklase kami. Ang sabi nung psychology teacher namin, it is not healthy for us na galing kami sa bahay, magkasama kami. At the end of the day, sa bahay uli kami, magkasama kami. Pag nasa school daw kami, dapat hindi kami magkasama. For us to grow individually. So, dapat daw, kasi andun ako with female friends, siya din with male friends, para naman, at the end of the day, meron naman kami pagkwentuhan. So, that would be healthy. Sabi na psychology teacher, naalala ko pa. And so, we did that. Oo, mahirap daw naman kasi tama po yun. Masyado kami nakafocus sa isa't isa. Mag-aaway na lang daw kami nun kasi wala na kaming, di ba? Parang pagkukwentuhan. Oo, yan. Parang wala nang masyadong healthy conversation. Yes po. Opo, tama po yun. Kasi minsan iniisip po natin, pag-asawa, kayo na lang lagi ang magkikita, parang hindi natin sinasama yung komunidad. Yes. Pero alam niyo po, sa mag-asawa, kaya sa atin, pag sinabi mag-asawa, kasama ang nuclear family. No? Hindi lang immediate family, nuclear family. Nililigawan mo yung buong pamilya. Pero hindi lang yung buong pamilya, pati yung mga kaibigan na magiging asawa mo. Kailangan okay ka. Pero yung iniisip po natin, yung
pagiging mag-asawa ay kabilang ang komunidad, lalo dito sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Pag tayo meron tayong asawa, hindi natin kumbaga sinosolo yung tao, kundi kinakausap din natin ang ibang tao dahil mas sabi nila yung exclusivity ng couple should not preclude them to meet other people. Pero mas maganda na mas lumalawak ang ating nakakaibigan para mas makikilala natin ang isa't isa. Tama po yun. Brother Den, may idadagdag ka? Father Dexter, meron po sana akong tanong kina Sister Malu at kay Brother June. Kasi napag-uusapan po natin yung tungkol sa pamilya, sa komunidad. Ano po yung naging reaksyon o ano po yung naging yung naging tugon ng mga kaibigan, ng pamilya nung nalaman po nila na meron po kayong relationship hanggang sa you decided po na magpakasal po sa simbahan. Ano po yung naging pakikitungo nila sa inyo po? Habang nagsasalita kayo kanina, I remember meron po, may barkada ako, mga 5 girls. Tapos, one of them, ayaw niya kay June. Ang tingin niya is babaero. So, ang sabi niya sa akin, wag mo yan sasagutin. Wag ko raw sasagutin. Kasi, paglalaroan ka lang yan. Grabe. Oo, hindi mo. Siyempre, hindi niya yun alam. Niya yun, hindi ba? Oo. Feeling ko crush niya si Ay, may tinatagong lihim. Father, may iba pang ganun. May iba pa. May iba pa na pinipilit sa akin yung relationship namin. Meron ganun, Father. Meron. Iba-iba sila. Pero it turned out na naging mga kaibigan namin ni June itong mga babaeng ito. Kasi nga naman, parang he proved na hindi totoo yun. He proved that doon sa kaibigan ko. Natandaan mo? And incidentally, kumare namin yon, ninang ng aming panganay na anak. Hanggang ngayon, friends pa kami. Yes, opo, ganon. Kasi nga naman, syempre, protective sila sa akin lalo pa wala naman akong relationship na iba. So parang ako yung, kung siya madami, di parang ako iniingat-ingatan ng mga tao. Pero at that time, siguro parang I wanted to taste the water. Parang may ganyan in your innocence. Ganon. Yun po ang Pero yun dahil... Father Paul. Yes, Father. Sige po. So, yung akin siguro, in connection lang sa kinikwento ni Father Dex kanina, yung tungkol sa kay God, di ba? Kailan pumasok si God doon sa kwento? Of course, yung sakramento ng kasal, nauna siya. Di ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Was he already there at the start of the relationship? Or kailan yung pagkakataong masasabi ninyong pumasok na siya sa relasyon ninyo? Actually, of course, yes. Sa kasal talagang nandun na siya dahil sa simbahan yung kasal, di ba? Ganito po, Father, ako. Sige. Oo. Kanina nakwento ko nga na sinagot ko siya, birthday ni Mama Mary. So on the onset, may Mama Mary na po ako. Mama Mary girl po ako Maria Lourdes. Tapos, pero, ang po kasi is, ang kasal namin is, initially it's civil. Ako po, nabuntis ako Nabuntis na po muna ako bago kami nakapagpakasal. So, the onset of the marriage was hindi maganda sa start. Kasi nga naman, nauna yon. Pero, yun nga, parang we proved na it's not just about that. Kami mag-asawa. So, sabi ko nga sa inyo, Father, Feb 14 is our anniversary. Kasi mass wedding kami. We were together already. We wanted to be blessed by God doon sa kasal namin. So kahit na we were immature, we were not prepared doon sa pagdating ng aming firstborn, we saw to it na we will seek God's blessing. Kung hindi namin kaya na kami magpapakasal ng in grande, we had mass wedding. We attended the mass wedding. So, lagi ko pong sinasabi na
it's not about how much you spent for your wedding. It's how much you worked for your marriage. So kami po, parang yes. dati. Yes po. So parang dati na iniisip natin ng kabataan natin na parang nagmadali tayo na naging tayo tapos naging magkaibigan tapos biglang meron na tayo na parang lahat namamadali, pero makikita niyo po yung kamay ng Diyos na hindi kayo pinababayaan, na parang kasi isang sinabi natin nahuhusgahan tayo ng maraming tao na ito, bakit ang bata naman kinasal na? Uy, ang bata naman nito, naging sila na batang-bata pa. Parang, ano ba yan? Akala ko ba taong simbahan yan? Minsan, yung mga tao, nahuhusgahan yung mga tao ganito, na parang wala ng pagbabago at hindi na pwede magbago. Siguro, ang dapat makita sa mga listeners na, kita natin na dapat hindi natin hinuhusgahan ang tao doon sa mga desisyon, sabihin natin sa una, pero dapat tignan natin yung espasyo kung saan gagalaw ang kamay ng Diyos. Doon natin dapat mahusgahan ng tao. Doon yung paano gumagalaw ang kamay ng Diyos. Kasi doon natin dapat nga tayo ang tumutulong, no? Dapat tayo tumutulong sa mga taong nawawala sa landas, hindi yung hinuhusgahan agad natin, uy, napakasama ng ugali niyan, or itong mga taon to, nag-asawa ng mga. Siguro mas maganda kung tayo mismo, paano na tayo tumutulong dun sa mga tao na alam natin nawawala ng landas. Father, naalala ko lang, Father Dex. Sige, Father. Naalala ko lang, Father Dex, no? Kasi yung sa communion, di ba? Laging may nagtatanong sa akin, Father, paano yan, no? Hindi sila kasal sa simbahan, di ba? Nagsasama sila live-in. So they are living in the state of sin, di ba? So bibigyan mo ba ng communion o hindi? Di ba? Sa experience ko, of course we know na dapat hindi. Di ba? Lalo na kapag alam, no, ng buong simbahan. Pero sa akin naman, yung mga ganon, sila na mismo yung hindi nagre-receive. Kasi siguro, nabigyan na naman ng tamang katikisim, di ba? Kaya sa atin din, may responsibility tayong sabihan, no, na ganito po, no, ang stand ng simbahan, and then we help them, no. Sabi ni Father Dex, hindi tayo doon para mag-judge, no. Ang tanong doon, paano natin natutulungan, no? And isisingit ko lang yung ginagawa natin sa parokya, no, kasi si Brother June at saka si Sister Malu, gawa lang sila ay produkto rin pala ng mass wedding, no. Nakakatuwa. Ngayon ko lang nalaman na produkto sila ng mass wedding. Sila yung nagpo-push through palagi sa atin sa parish. Dati pagka fiesta lang meron, no. Ngayon talagang we see to it kahit 2 o 3, no, kasi nadidiscover natin na hindi lahat na-accommodate natin doon sa fiesta, no. Kaya sabi ko kahit naman twice or thrice a year, no, magkaroon tayo kasi nabibigyan ng pagkakataon yung mga couple, no, kasi tayo sa simbahan hindi tayo humuhusga lang. Diba? Nagpo-provide talaga tayo ng venue, nagpo-provide tayo ng needs, no? And yung mga naghihirapan sa finances, no, tinutulungan din natin, no? Kasi sinasabi natin, sige, libre na yung reception, libre na yung sa gamit sa simbahan and all. Sabi ko nga, extend pa natin, no, kung kailangan nila ng tulong dun sa mga papeles nila. Kasi yung ibang couple, no, by experience, may isi-share niyo ng Brother June, gusto mong tulungan. Yung iba parang kapag nalaman nilang meron silang tatrabahuhin, tinatamad na, no? Akala nila yung libre, pupunta na lang sila sa simbahan, ikakasal na sila. Actually, we have requirements, di ba? And sabi ko nga, tulungan lang natin, pero dapat sila din. No, kasi hindi kaya na parang hindi sila magtatrabaho, di ba? Yung experience natin, Sister Malu, Brother June. Yes po. Father, naalala ko lang kasi sabi ni Father Dex kanina, yung hinuhusgahan. Nung high school po kasi ako, maayos, nandun ako sa cream of the crop sa klase namin. Tapos biglang nag-college, tapos biglang nabalitaan siguro ng mga iba, yung mga classmates ko na nasa UP, classmates ko na kung nasa Mapua, kung nasaan man sila, na buntis si Malu. Mga ganyan. Siyempre, chismis din eh. Naging tampulan ako ng ano. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung yun ang pag-uusapan, that was one of my lowest. Parang hindi ako masayang pag-usapan how we started. Tapos, meron po talagang naghanap sa akin.
At sinabi niya talaga na kaya kita hinanap, pinuntahan kita, kasi pinag-uusapan ka. Gusto kong malaman kung kamusta ka ba. Ganon. At as in, valedictorian namin siya. Kinuha ko po siyang ninang ng anak ko. Kasi siya lang yung matapang na hinarap na yes, ganito. Tapos sabi ko, yes, buntis ako, ganyan. Tapos nag-civilly wed na kami, ganyan. So sinabi ko, hindi siya pumayag na chismis lang. Diba kasi, diba, pwedeng pag-usapan ka ng mga tao eh. Parang all of them, kung 50 kami sa klase, isa lang ang naglakas loob na lumapit sa akin. Diba? All the rest, pinagkwentuhan na nila ako. And so ngayon, pagka nagkikita po kami, just last weekend, meron kaming mga classmates nung college batchmates na pagka nakikita nila kami, alam nila kung ano yung pinagdaanan namin, nag-aaral pa kami, nasa PLM kami, may anak na kami, bitbit namin yung anak namin sa school, ganyan. Sabi nila, pero kayo ang pinakamatatag. Kasi, parang kami, syempre, kami yung pinakamatagal na, maraming naghiwalay, maraming hindi tumagal yung relationship. Pero kami, we really fought for our marriage. Madami kaming pinagdaanan. Opo. Oo, pinatatag kayo ng panahon. Yes. Okay. With God's grace and mercy. Yes po. Yes. Kasi minsan sinasabi nila, kailangan ganitong mga ilang taon kayo na dapat magkakilala, na dapat kilala nyo na yung isa't isa, no? Pero minsan kasi sa grasya kasi ng Diyos, hindi naman kailangan na sobrang tagal, tapos maghihiwalay din in the end, nakakita ng ganyan. Yes. Pero tingin ko po kasi, it's just a matter of yung time element na magkakilala kayo. Pero yung ipinasok nyo kasi ang buhay nyo sa Panginoon, pinasok nyo buhay nyo sa Diyos, na itong pagmamahalan natin to ay hindi lang para sa ating dalawa o para sa anak natin, pero kung iaalay pala natin yung marriage natin sa Diyos, magtutuloy siya dahil hindi mo na iniisip kung ano yung ibang tao, kundi iniisip mo ang Diyos na magpapalago sa buhay mag-asawa. Tama po ba? Yes, tama. Tamang-tama po. Ano lang po? Sige po, itutuloy lang po natin yun kasi 40 years na po kayo. Tama ba 40 years? Yes. So 40 years po, ano naman po yung mga challenges na nakita ninyo? Na minsan lulubog kayo pero umaangat ulit, lulubog. Kasi ganun po ang buhay mag-asawa din. Aangat, babagsak, aangat. Ano yung mga areas, no? Kahit hindi na po yung confidential o ano. Yung lang po, yung sensitive topics. Pero yung ano po yung napagtagumpayan ninyo na muntik na kayong pero napagtagumpayan ninyo sa ngalan ng Panginoon. Yes, 21 years ago, Father, gwapo po talaga kasi ako noon eh. Alam niyo po na nung time na yon, maghihiwalay na kami ni Malu. Bakit? Dahil ng babae po ako. Yan po. Inumpisahan niya talaga agad doon, na 21. Ito po yung pinaka mabigat na pinagdaanan namin na talagang nung time na yon, kapag marami ka raw pera, Father, talagang kasama ng pera talaga na marami yung hindi maganda. Okay? So, sasalit ako. So, marami ng kwento yung asama ko. Pero alam niyo po, Father, napagtagumpayan namin yun. Kasi, meron, sige. Sasagot muna ako, Father. Kasi nagtagumpay na siya eh. Hindi. Kasi, syempre we started na hirap talaga sa finances. Pagkatapos, so yung up and down sa finances, nandun na yun, given na siya. There was a time in our life na siya pala, kasi may mga businesses na kaming sari-sarili. Ako sa office, nagtitinda ako ng food, nagtitinda ako ng ganyan, alas, name it. Tininda ko lahat sa office. Ultimo drawer ko po, meron niyang growers, meron niyang halls. Pag-December. Pag-December, pati laruan. Sari-sari store. Yes, opo. Yes po. Even the food. Kasi wala kaming canteen sa building. Instead na yung kasamahan ko po, lalabas pa, nandun ako nagdadala ng pagkain. Kasama yung mga ginto-ginto, Father. O, pati alahas, pahulugan.
Sabihin niyo po, tininda ko yan, even gift wrapper. Wala po akong pinalagpas. Ganyan. Tapos, kasi parang at that time, we were busy na nagpapaaral ng mga bata, nasa private school sila. So, earning extra is very important. So, ako po may ganyan. Siya, meron din siyang business. Business niya naman ay tungkol sa Xerox machine. Copying machine. Tapos, nitong dumating na po kami sa point na nag-share na kami sa marriage encounter, ang dami niya palang pera. Kaya gigil na gigil ako. Hirap na hirap ako kumita. Tapos siya, ginagastos niya sa iba yung pera niya. Sabi ko, talaga pala. Sobrang hirap ko pala sa'yo. Pero at that time kasi, when we decided na maghihiwalay na kami, kasi hindi na namin kaya yung isa't isa, pinag-usapan namin na siya ang magsasabi sa mga bata na gusto niya nang makipaghiwalay. So parang may babae siya, gusto niya nang ganon. Pero dumating na pala sa punto yes, na yun. dumating po kami sa ganon. Imagine, namatayan kami ng anak, na ipinanganak ko, namatay 1 week old. Meron akong pinagbubuntis, namatay sa loob ko. Yung mga ganon. Kaya name it, lahat po ng klase ng problema ng mag-asawa, pinagdaanan namin. Ang pinakamabigat nung maghihiwalay na kami. Pero alam niyo po, sadyang mabait ang Panginoon. Yes. Dito po namin nakita yung pagkilos ng Panginoon, yung buhay na buhay, si Lord. Unang miracle po na ginawa ng Panginoon nung 2 years old nga si Madel. Alam niyo, ang isa sa mga doktora na nagsabi, kasi nag-comatose yung bata, bakit hindi niyo tabihan ng Santo Niño? Nasa Infant Jesus po kami na hospital. Sabi niya, ang iyak ng mama ko noon. Talaga sobra. Doktora magsasabi sa'yo, tabihan mo ng imahe ng Santo Niño. Anong ibig sabihin nun? Mamamatay na yan. So, dahil na lang yan sa miracle. Totoo po yun. Nung tinabihan po namin ng Santo Niño si Madel, 24 hours, nagdilat po yung mata niya. Doon lang, yun na po yung nag-start na, pero yun yung simula ng Kalbaryo dahil gulay na siya talaga nung gumising. Yan po yung isang buhay na buhay, ang Panginoon. Napatotoo namin. At yung pangalawa po, itong yung pagsasama namin na maghihiwalay sana. Pero yung milagro po, yung milagro po. Ano po yung milagro doon? Yes. Yung milagro nung una kay Madel is, yung sinabing, yung mental age niya at saka chronological age niya will not even jive anymore because vegetable na siya, parang retarded. But she graduated Electronics and Communications Engineering sa Mapua Institute of Technology. That's one miracle. Marami pa pong kaakibat yun eh. Pero ang milagro po doon sa pagsasama namin is, nung May 2001, na-invite po kami, April, maghiwalay na kami. After one week, sabi ko, mag-isip ka kung paano mo sasabihin sa mga bata na iiwanan mo na kami. Tapos, May, we were invited sa marriage encounter, weekend seminar, doon po sa Tagaytay. Tapos, everything else happened there. Yung seminar namin na yon was the right timing of the Lord to touch us. Nagbago ang buhay namin because of that. Lahat po nung mga bumabagabag sa akin noon, nasabi ko po sa kanya nung imagine. So the Lord really works in our marriage. Nagbago po talaga rin kami dalawa, parehas kami nagbago. Na ang feeling ko nga nung seminar na yun na 3 days ay parang every minute tusok sa dibdib ko lahat ng sinasabi ng mga sharer noon. Lalo na yung pare, ang galing. Parang it was really meant for us. Initially, sabi ko nga, what for? Bakit kailangan pa naming mag-attend? Meron na kami resolution sa namin, sa pagsasama namin, maghiwalay na kami. And yet, pinaunlakan ko po yun. Alam niyo po, parang ika-third party pa, hindi namin kilala yung nag-sponsor sa amin kasi meron lang akong friend na napagkwentuhan ko. Tapos sabi niya, ay hindi, mag-attend kayo ng, talagang si Lord, gumagamit talaga siya ng mga instrumento para paratingin ka sa, everything is God's orchestration. Everything. Yun po. Yun din ang siguro, kaya sinasabi natin na ang Banal Espiritu, siya yung, kumbaga, He is the unifier
na tayo yung binibigyan ng Espiritu Santo ng lakas para tayo ay hindi hiwalay, kasi ang hiwalayan ay gawa ng diablo, pero yung magkabukod-bukod tayo, maging isa tayo bilang isang pamilya ay gawa ng Espiritu Santo. Brother Dan, meron ka pang itatanong bago tayo Yes. Yes, naku, 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Yung ating usapan. Kasi parang nagulat talaga ako, Father Dexter na Father Paul, nung sinabi na ni Sister Malo tsaka ni Brother Joe na parang humantong na sila sa hiwalayan. Meron po kasi akong question. Umabot po ba sa punto na magpa-file po kayo ng annulment? Parang ganun po? Or hindi naman po? Wala pa po. Wala naman. Wala naman po. Hindi. Wala naman. Kasi dahil sa kwento niyo po kanina, parang merong intervention na nangyari, no? Yes. Na well, you decided na mag-separate ways, pero buti na lang may mga instances no, na tumulong po sa inyo. Kasi sa panahon po ngayon, uso po kasi yung mga, for example, hiwalayan, tapos magpa-file ng annulment, kaya challenging po dito sa Pilipinas yung mga ganyan eh. Buti na lang talaga, wala pong tayong divorce dito, wala pong divorce sa Pilipinas. Kasi siguro, pag meron po kasing divorce dito, I think everything will be chaotic, no? Napaka-problematic ng ating bansa, ng ating lipunan. So yun lang po, Father Dexter. Pag kasi natin na divorce, parang ang dali lang. Kung ayaw mo na sa akin, ayaw ko na sa'yo, magkapirmahan tayo, okay na. Parang hindi kasi divorce. So, maganda yung pinupunto ni na Sister Malo kanina, kasi naisip ko lang, marami na nakaisip niyan, di ba? Maraming mga pamilya yung gusto nang maghiwalay dahil ng babae yung tatay, yung nalaman ng anak, etc. And then immediately, yun kagad yung nasa isip paghiwalay. And I think yun din ang na-experience nila, Brother Jun. Pero ang maganda sa puntong sinabi nila, hindi lang nila desisyon, di ba? Or decision nila, pero may intervention yung Diyos. So minsan yun ang nakakalimutan kasi natin, palagi yung sa sarili lang natin yung naiisip natin. Di ba? Katulad yung sabi ni Father Dex kanina, ayaw ko na sa'yo, ayaw mo na rin sa akin, magpirmahan na tayo, tapos na. Di ba? Pero doon sa kwento nila kanina, klarong-klaro talaga yung intervention ng Panginoon. At hindi lang yung desisyon natin yung nasusunod. Merong iba, no, na merong ibang kapangyarihan, no, ang Diyos, ang Banal na Espiritu, yung working sa ating buhay. Saka minsan kailangan din natin give an allowance of mistakes. Give an allowance. Magkakamali pa rin yung esposo mo, yung asawa mo, kasi minsan inisip natin ideal na yung pinakasalan ko, ito yung pinakasalan ko, hindi naman yan lagi eh. Kaya nga, yung person is always a mystery, na kahit kayo, kahit matagal na kayong kinasal, meron siyang magagawa na hindi mo nakita natin. Hindi yan nung nakita mo 5 taon, 10 taon, hindi mo pwede sabihin sa kanya, 10 taon ka na kilala, pero bakit ganyan ka na? Alam niyo, misteryo kasi ang isang tao. Minsan hindi na, kahit sa ating sarili, no, meron tayo na di-discover pa rin sa ating sarili na nabago. Nakita dati, naging bago ka. Huwag tayong matakot sa pagbabago, kumbaga, no? Pero doon sa pagbabago yun, you need to have allowance of mistake, pero yung mistake na yun, also we need to have an allowance of forgiveness. Kasi yun siguro pinakasusi sa isang mag-asawa. Kung kaya nating mahalin yung tao, kailangan marunong din tayo magpatawad at magbigay tayo ng puwang na magkakamali at doon papasok ang pagpapatawad. Ganun di ba sa inyo, Sister Malo, Brother June? May allowance talaga ng papatawad. Yes. Tama po yung Father. At ang pinaka-importante, yung respeto sa bawat isa. Huwag mawawala. Oo. Tama yung mga, actually ngayon, Father, yung mga konting mali namin, kasi sabi nga yung away-away na konti, parang spice yan sa mag-asawa. So, okay lang yan yung nagdidebatehan kayo, kanya-kanya ng opinion. Tama po yung mga sinabi mo. Kapag ako meron akong medyo mali yung ginawa ko, sorry agad ako sa asawa ko. Ma, sorry
Ganon. So, isa po yung sa mga lagi naming sinasabi sa mga mag-asawahan, kahit sinong tao, yung problema po, yung mga pinagdadaanan natin, daanan nyo lang. Huwag nyo lang tatambayan. Okay? Dahil yung pinagdadaanan nyo, isang mission yan ng Panginoon sa'yo. Lilipas din yan. Malay mo meron dahilan si Lord kung bakit mo napagdadaanan yan. Yung mga pinagdaanan po namin, di po ba? Dumako na po tayo sa huling bahagi ng programa natin kasi may 1 minute na lang po tayo. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Oo nga. Gusto nyo bang Final word Father Paul, or sila na? Sila muna siguro kung ano yung advice nila sa mga may asawa. Tapos mamaya, Brother John, Sister Malu, may one word lang. No? Yun yung ating parang naging practice dito sa ating programa Usapang K. Parang one word na pwede nating maging iwan, no, sa ating mga nakikinig. Yes. Sige, sino simulan po natin? Kay Sister Malu. Sige po. Ako po, sa buhay mag-asawa, it's a sacrifice. Sacrifice po yan. Ngayon, yung sacrifice mo, ino-offer mo yan sa Diyos. If we want to glorify God with our sacrifices, yan ay makakapag-let go ng mga problema na pinagdadaanan. Always embrace challenges in life because it will make you stronger for God's greater glory. Always a sacrifice, but sacrifice also comes with love. Yeah, of course. Love is sacrifice. Yes. Actually, sasabihin ko sana yun, Father, yung love and respect. Huwag mawawala. Yan yung kanina ko pang sinasabi. Yung respeto nyo sa bawat isa, huwag mawawala yan. Kahit na ano ang mangyari, dapat yan manatili. Nandyan lang yan. Si Sister Malu, never ko po siyang napagbuhatan ng kamay since na magkami hanggang ngayon. Sige, one word po tayo. Sister Malu, ano ang letter K? Mas maganda kung letter K. No? Usapang K. Letter K. Charisma. Charisma. Wow. Okay. Sa akin po, katapatan. Letter katapatan. Katapatan. Ikaw, sino na? Sa akin, ako na ba? Sige, si Ben muna. Yung sa akin kasi commitment, kasi hindi pwedeng yung letter C maging K. Tagalog, Father. Tagalog. Sa Tagalog. Ano ba yung commitment sa Tagalog? Basta commitment, yun lang, yung aking one word. Brother? Ako naman siguro, base dun sa kwento ni na Brother Jun at saka Sister Malu, kapatawaran. Yan. Kasi palagi yung ulit-ulit na sinasabi ni Brother Jun, no, yun yung isang karakteristik ni Sister Malu. At palagay ko, yun yung karakteristik din na ginagaya natin sa Diyos, di ba? Ang Diyos na mapagpatawad sa atin. Kaya kapatawaran. Ako naman, siguro sa akin, kababaang loob. Kasi sa doon natin makikita na pag nagmamataas tayo, walang mananalo sa atin. Di ba? Pag mag-asawa, kailangan mong ibaba lagi ang sarili mo na hindi pwedeng magaling sa iyo. Kundi mas maganda na ibaba mo na lang ang sarili mo at magkaintindihan tayo. Maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon sa Usapang K. Maraming salamat po kina Brother June at Sister Malu. Thank you, Brother June. Thank you, Sister Malu, Brother June. Maraming salamat din po. Salamat din po. Yeah, salamat kay Brian sa ating background sa kay Nelson. Yes, thank you. Brian. And po, maraming salamat. Ako po si Father Dexter. At maraming salamat po sa lahat na nakikinig at magkikita tayong muli sa susunod na edisyon ng sabay-sabay Usapang K. Bye-bye.
Hindi. Okay, tapos na. Yan, okay na raw. Okay na. Okay. Thank you. Ayan, Salamat.